Ang iba't ibang klase ng nangungutang Part 2. Number 1. Forgetful. Sila yung mga taong nangungutang na nakakalimutan na may utang sila. Pare, pahiram nga muna ako 500, mamaya ako bilang babayaran. Salamat. O Mare, kamusta na? Alam ko may chika ngayon na, ano latest? O Mare, kamusta ka na? Okay lang naman ako, Mare. Ikaw? Okay lang naman ako, Mare. Hindi, ang ibig ko sabihin, kumusta yung utang mo? Oh, yes! Ha? May utang ba ako, Mare? May utang ako? Kailan? Nakalimutan mo, Mare. Kanina mo yun inutang, 500 yon at ang sabi mo, ngayon mo babayaran. Ay, pasensya ka na, Mare. Marami kasi akong iniisip, nakalimutan ko. Ay, hala, mamaya na lang din ulit, Mare, kasi nakalimutan ko pala yung wallet ko eh. Ay, nako, 'di ba? Di ko nga alam eh kung nakakalimutan talaga nila o sadyang kinakalimutan lang talaga nila. Number 2, drama queen. Ito naman yung mga tao na lagi kang dadaanin muna sa drama o kwento bago mangutang. Ang hirap talaga ng buhay, Mare, no? Tapos, ang bilis-bilis pa maubos ng pera. Wala pa nga kaming ulam eh. Sumabay pa yung bunso ko, nagkasakit, ayun. Wala kaming pambili ng gamot. Kaya nga pinapapasok ko muna yung asawa ko ng trabaho eh. Kaso lang, wala pa nga kain yun. Tapos, pinoproblema ko rin yun kung saan ako kukuha ng pamasahe niya. Baka naman meron ka dyan, Mare, pahiramin mo muna ako kahit 3K lang. O diba? Tapos, papautangin mo naman dahil sa sobrang awa mo. Tapos, pagdating ng sahod nila, mas uunahin pa yung luho kaysa bayaran yung utang nila sa'yo. Number 3, advance ani. Ito naman yung mga nangungutang na bago pa man sumahod, ubos na kaagad dahil sa sandamakmak na kakautang. Mare, baka naman pwede mo akong pahiramin, 5K lang. Ha? Ba't naman kita papautangin eh hindi ka pa nga bayad sa utang mo? Ay naku, Mare, huwag ka na mag-alala doon kasi mababayaran na rin kita kasi sasahod na yung asawa ko sa linggo. Yung itong Lunes pa lang, ubos na kaagad yung sasahurin pa lang sa sunod na linggo. Samantalang kakasahod pa lang naman kahapon. O mga guys, tandaan natin na ang pangungutang ay dapat gawin ng may tamang pag-unawa at responsibilidad. Oh, yes! Dapat itong gawin lamang kapag kinakailangan at sa mga bagay na magbibigay ng positibong epekto sa buhay, tulad ng edukasyon at pagnenegosyo. Oh, yes! Siguraduhin din natin na hindi higit sa kaya nating bayaran ang ating uutangin at lagi tayong maging tapat sa ating obligasyon na bayaran ito sa Oh, kanilang panahon. yes! At sa halip din na tayo ay umasa sa pangungutang, ay mas mainam na tayo ay mag-ipon para sa ating pangangailangan at kagustuhan. Yun lamang, sana nagustuhan niyo tong video na to. Please like, share, comment, and follow me.